Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ladies and gentlemen, sa worship service, May 17, 2020 sa Gethsemane Christian Baptist Church ng San Mateo, Isabela. Sa libro ni Philippians, chapter 2, verse 5 down to 11. Open with me your Bible. Ang sabi po ng Biblia, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though it not robbery to be equal with God. Binanggit po yung pong not robbery to be equal with God. Sa verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. 9. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Last verse. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let's pray. Dakilang Diyos at maunawain ng Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa lahat ng pagkakataon mo, Diyos, na pakinggan ko ang minsay upang magkaroon kami, O Panginoon, ng pagkain espiritual. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa pakikinig ng bawat isa ay pray din, Father, na maunawaan nila ang spiritual na kalagayan o pagkaunawa ay iyong salita, upang makilala ang lubusan higit sa lahat na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak at ang banal na Espiritu Santo ng pagmahal na kumikilos sa bawat buhay ng bawat mananampalataya. Salamat po, Ama. Dalayan ko, Diyos, na kasangkapan mo ang iyong likod, lagi mo ako'y kubiyakan. Ako po ay walang kayanan, o ako po ay walang-wala sa kalaman sa iyong mga salita. Sa magitan lamang ng biyaya, ako po ay makapagsalita, O Panginoon, sa mga hearers, upang magbigay sa kanila ng encouragement na purihin ka, Ma, sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. I pray, O great Father, na nagapos yung mga kaawag kumilos sa bawat isa. Isa mo ang bawat mananampalataya, Ma, at ganoon din po ang aming bansa. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 5 down to 11. Yung mind, let this mind be yung kaisipan o yung kung mayroon kay Kristo, yun po ang dapat mayroong kaisipan, mayroon po tayo. Ano ba yung example ng kaisipan mayroon kay Kristo? Yung kanyang haba na kaligtasan ng mga unsaved. Yun ang kanyang kaisipan. Ayun po ang gusto ni God the Father, na yun ang reason kung bakit bumaba. Kung bakit naman ikaw ay iniligtas ng Diyos at ako. Gusto niya rin ibahagi na ang sentro ng buhay mo at buhay ko. Magkaroon tayo ng habag na tumulong. Magkaroon po tayo ng burden for the lost, to support missions, to support the work, not only by prayers, but by supporting financially, upang dalhin ang minsay ng Biblia sa mga taong hindi pa nakakilala ng kaligtasan. Amen? Kaya, should be in mind, marami po ang dapat mayroon po tayo na kaisipan na mayroon kay Kristo. Pero yan po ang isa sa mga example. Pangalawa, yung pong pagsunod
Tingnan niyo po, yung kung ginawa ng Diyos na plano sa anak, ang anak ay sumunod. Bagkus na nasa anak ko ang kapangyarihan na mayroon sa ama, hindi na ipinantay ang human form and the spiritual na kalagayan ng ama. Amen. Tayo pa kaya na mula sa alabok. Ibig sabihin ang makita doon, yung kung will, humility, at nagpasakot. Amen. Kalooban, will ng Diyos Ama. Sumunod. Sumunod sa pinagbibili ng Diyos na siya ay bumaba papuntang lupa. Yan ang mission field. At nagpasakop. Ano po ang gusto ng Ama? Ganito ang gawin mo, ganito ang ganyan. Nagpasakop kahit kamatayan. Sinalubong niya na may katapatan at katapatan. Ay ang Kristiyanong sumasalubong sa kalamidad, matapang, mapakumbaba, nagpasak, to God be the glory. Amen. Iyon po ang sundalong warrior. Iyon po sundalong mayroong pong stand. Kasi may mga Kristiyanong mayroong pong tinatawag na sila ay soldiers of Christ. Pagdating po sa espada ang karap o baril, nawawalang pananampalataya. Umuwi na at takbuhin na sundalo. Amen. Meron gano'n. Umulan lang, wala na. Bumagyo lang, wala na. Ladies and gentlemen, I challenge you today. Ang title ng mensahe, The Perfect Pattern. Yung kompleto na dapat nating tularan. Huwag tayo maniwala yung mga pattern ng mga idols. Ito katulad ko itong mga artista. Sa Kristiyanong pamumuhay, hindi po yun pang perfectong tularan. Itong mga artista, itong mga sikat sa pangalan, sikat sa mukha, ay sa kanila pong personal gain. Bakit personal gain? Ano po magkaroon ng magka-artista sa magitan ng pera? Maging sikat. Sa pag-artista ba, sikat ng Panginoon? Ayun ang ibig sabihin. Sa bilang sundalo ng Diyos, bilang soldiers or warrior ng Panginoon, yung kung ating paglakad sa Panginoon, makita dapat ang ating pong humility. Bakit? Tingnan mo, si Jesus Christ, siya rin noon in Genesis. Pagkarunungan marunong, wala nang tatapat sa kanya. Pero very humble, napakumbaba. Okay? Pero sa taong grade 1 ang alak, nung naging grade 20, nagbago ng ugali, mayabang na. Maraming gano'n eh. Ang dapat sa atin bilang mananampalataya, kung ano ka noon, napakumbaba ka, nagkaroon ka ng karunungan ngayon, kahit limang degree holder ang tinapos mo, natapos mo ang master's degree, doctorate degree, pa, lahat ng kurso mayroon ka at ikaw ang pinakamagaling, so maulaw di ka. Pero noon, hindi yung panakamtan yan, napakumbaba kang tao. Pero kung nakamtan mo yan, mayabang ka na. Si Kristo ang tularan. Amen? Kaya maliwanag po na si Apostol Pablo, Apostle Paul, instruct the believers, in-instructan na po yung mananampalataya ng taga-Pilipos na iyada o dalhin natin o bigyan importansya na i-carry natin sa ating mind at puso yung turo ni Kristo. Kung paano siya, the way how he obey his Father, the way how he walk in his sight. Makita lagi ang mapakumbaba ugali.
Unang puntos. The purpose involve a choice. The purpose involve a choice. Iyon pong layunin. O ano po ang gusto ng Diyos sa ating buhay? It will involve a choice. Ha? Aside po ng Bible, though it not robbery to be equal with God. Yung kaisipan ni Kristo nagmula sa kaisipan ng Diyos Ama. Nung nasa siya po, nasa human, ha? Ang kanyang kaisipan ay hindi niyang kailanman inisip to be equal with God. Ha? Actually, He is equal with God. Ang ibig sabihin niyan, nasa katayuan po ng human. Merong flesh. Sa paggarap niya, nasa flesh. Hindi niya inisip na gawin po yung kapangyarihan ng pagka-Diyos Ama. Nalipulin itong umaayaw ng minsay ng Ebanghelyo. Amen. Dumaan talaga sa labaran, mga kapatid. The need of a chosen purpose. The importance of God's will in the mind of Jesus Christ. Ang kahalagaan, iyong pong buhay ni Jesus Christ ay yung pong kalooban. Ngayon po ay mahirap sa mananampalataya na dalhin sa buhay natin na mamuhay sa lupa, yung kalooban ng Ama. Mahirap gawin yun eh. Pero kung tayo po ay magpasakot, wala akong isang salita. Amen? Kasi kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na ikaw dapat manalangin sa araw at gabi. Kalooban ng Diyos magbasa ka ng banal na salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ibahagi mo ng salita ng Diyos sa iba. Iyan yung sampu ng kalooban, pero maraming kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo nandito sa linggo. Kalooban din ng Diyos na mahalin ang kaaway. Ang hirap mamuhay bilang isang anak ng Diyos, pero iyon pa gusto ng Ama. Excuse me. Ha? Kaya, yung mga estudyante natin may nagpaplano na kumuha ng ganitong kurso, ganito. Kayong mga estudyante, students, high school, elementary ka ba, grade 1 ka. Okay? Lalo po yung magtatapos o nagtapos na sa pagka-high school at papunta na sa pagka-kolehiyo. Unahin niyo muna ang kalooban ng Diyos. Panginoon, ito po ang aking pong kurso na napili ko. Pag-pray ka. Katulad yan, medicine. Kalooban mo ba ang medicine ang kukunin ko, Panginoon? Kung kalooban ng Diyos ng medicine ang kukunin mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon sa Pinas. Siya ang gagawan para. Huwag mo lang pangunahan. Amen? Panginoon, kalooban ba ako'y maging sundalo? Kasi oras na ako'y maging sundalo, ang iyong salita mula sa iyong pong banal na kasulatan, ibabahagi ko rin ang iyong salita sa kasundaluhan. Amen? Matapang na sundalo ng Panginoon. Amen? Kung hindi ang plano na ilan, wala. Gusto ko rin maging nurse, gusto ko rin maging doktora, gusto layunin maggamot po physical, pero ibabahagi ko rin ang iyong salita sa mga tao hindi nakakalam. Yun ang primary purpose ng Diyos. Kung bakit pinagkalooban ka pa rin to choose to be with the Lord or to be with His Word. Mind. Tingnan niyo po. Sa John 4:34, my need is to the will of Him that sent me, and to finish His work, saith the Lord. My need, ang aking pagkain, is to do the will of Him that sent me. Pagkain kasi ang physical pagkain, magkaroon ng kanin, pagkain niya. Ulam pa ng meat, karne, pagkain niya, gulay. Ano mayroon sa lupa na pagkain na makapasok sa ating katawan, pagkaroon tayo ng
kalakasan physically pagkain. Physical purpose yan. Maganda naman yun kasi gusto ng Diyos malusog ang ating katawan. Pero inihambing po ng Diyos kung gaano po ang pagkain na gusto natin kumain, lumakas. Ganun po ang kanyang desire. Yung will na nagsugo sa kanya sa lupa. Iyon po ang inuuna niya. Inuuna niya kung gawin yung kalooban ng Diyos. Mayroon pa maintindihan nyo. Iyon po ang gusto ni Jesus. My need is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Yung kanyang pagganap na siya po ay nangangaral doon ng kapanahunan ni Jesus Christ. Yun po ang kalooban ng Ama. Magsisi kayo sa iyong mga kasalanan at kayo po humingi ng tawad sa Diyos at ang tagapagligtas na si Kristo Jesus dapat yung tanggapin na siya lang po ang Savior sa buhay mo. Kalooban ng Ama yun, ikaw yun ang pangarap. Hindi yung umalig ka, hindi yung sumunod ka sa putos para ikaw maligtas. Hindi yan ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, to obey His command, to obey His word, to believe that Jesus Christ is the Savior, is the only way going to heaven. Ang liwanag naman yan, mga kapatid. Naipangaral na kay John the Baptist, naipangaral po itong mga apostoles, naipangaral ni Jesus Christ. Yun po ang way. Meron ba pinangaral noon na umalig ka? Meron ba naipangaral noon na sumunod ka para makompleto ang kaligtasan? Meron ba naipangaral? Hindi. It is only by grace. Mga kapatid, I challenge you. But I have greater witness sa John 5:36. Dagdag of John. Si John the Baptist po tumistigo tungkol sa anak. Ano ang itinistigo ni John? Tinitistiguan ni John na si Jesus Christ ay sinugo ng Ama o siya po ay anak ng Diyos na naparito sa lupa para iligtas ang mga makasalanan. Ang liwanag din. Hindi sinabi na si Jesus ay sinugo upang gumawa ka ng mabuti at sumunod sa 10 utos, umanib ka at tanggapin mo si Kristo. Hindi. Ang sabi po ng Bible, para iligtas ang mga makasalanan, si Kristo Jesus lamang para banggit, huwag mo na dagdagan. Ang liwanag yan. But I have greater witness. Meron siyang matibay na testigo. Maliban kay John, na siya po ang nag-witness kay Jesus Christ. Kundi ang kanyang pinakamatinding testigo, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do. Mismo ni God the Father ang kanya pong gustong gawin. Ang anak, yun din po ang aking pong binabahagi. Ano ba sinasabi ng God the Father? Sinasabi ni God the Father, believe on the Son. Believe, maniwala kayo, manampalataya kayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, siya ang liwanag ng sanlibutan. Dala niya nga po ang mensahe ng reconciliation. Dala niya rin po ang mensahe ng kaligtasan. Na ang sinumang sumampalataya sa anak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Niliwanag yan. Testigo. Kung si John ay testigo physically, meron akong mas matibay na testigo, si God the Father, tinutupod. The same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me. Bear witness. Tumistigo kayo sa akin. That the Father hath sent me, ng Ama, ako'y sinugo niya. Sa John 9 po, I must work the works of Him that sent me while it is day. Ibig sabihin, gagawin ko yung gusto ng Ama na ipinatrabaho sa akin. Habang mayroon pang araw. Kasi pag dumating ang dilim, alam niyo na ang dilim, humahabol ang kamatayan, bawat mananampalataya, habang may hininga. Gawin na natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Sa Lucas 20:42, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang pagsunod niya sa gusto ng Ama, siya po ay nanalangin. Remove this cup from me, nevertheless, not my will but thine be done. Maliwanag po, na alisin pa ang pupa ng paghihirap sa akin, Ama. Pero ang kalooban mo ang sunod. Amen. How a humble Savior.
Ganun ang gusto ng Diyos sa atin, na mapakumbaba at maging masunurin kahit kamatayan. Obedient to God's purpose is the only sure way of fulfillment for the Christian life. Obedient to God's purpose is the only sure way to fulfill for the Christian life. Tingnan niyo po maigi. There is nothing greater for the believer than knowing in doing the will of God. There is nothing greater for the believer than knowing and doing the will of God. Tingnan niyo po. Wala pong mas higit sa buhay ng mananampalataya, kundi alamin at gawin yung kalooban ng Ama. Kalooban ng Ama. Kalooban ba ng Ama? To be rich in this world? Yes. Huwag ka lang kumontra yung way ng Diyos. How to be rich. Kasi siya rin pa nagbibigay, paano tayo maging mayaman. Huwag lang tayong kumontra yung will niya, how to be rich. How to get money from God. How to be supported by God. We should walk according to His own ways. Yeah? Yung pong nature of a chosen purpose. Jesus willingly accepted the will of God and determined within Himself to do the work. Hindi sa pilitan. Dapat sana kung tayo po'y sumunod, willing heart. Tayo sumusunod dahil sa asawa. Tayo sumunod dahil sa... Hindi gano'n. Tayo sumunod, willing heart. Amen? As a Christian, one must choose by an act of free will to submit to the will of God. Too many believers are serving out of duty and pressure and therefore never experience the joy of choice. They never experience the joy of choice because of their unwillingness to serve the Lord. Mahalaga po yung willingness natin, mga kapatid. Friends, serve by willing desire. Willing desire. Karamihan kasi sa atin, nagpupunta tayo. Dahil po sa ating personal na interest. Hindi po yan gusto ng Diyos. The point to be made, you will never be useful in serving God if you begrudgingly serve your purpose. Like Christ, you must offer yourself as a willing servant, ready to accomplish the task ordained for you. Paliwanag po. Kaya, I challenge you, members. Amen? Sa atin kasi, karamihan sa atin, pag natatamaan tayo sa minsay, ayaw mo na makinig. Pag natamaan ka, is a blessing. Hindi nyo alam kasi yun. Anong ba yun? Pangalawang puntos. Passion involved a change. A servant, the likeness of man. Passion as a man. The attitude of Christ. To be used of God, we must be willing, or we must be willing to change. The principle to be used of God's servants. We should have the attitude to be willing, or be willing to change. If we adapt and get better, if we have to be effective. If you want to be effective in the servants, or if you want to be effective in serve the Lord, we must be willing to change. Pagbabago. Kung ang ugali mo noon ay lasinggero ka, smoker ka, if you want to be effective in serving the Lord, dapat willing ka. Willing. Willingness. Meron kang willingness to accept change.
Karamihan sa atin kasi ayaw natin magbago. Alam niyo, yung katigasan ng ulo ng bawat isa, yung nagbibigay ng mensahe ng barang na kasultan, yun din po ang ating mamimit sa pangalawang buhay. Sisingilin ka doon. Sabi ng Biblia, magsisisi ka, ganun na lang pagyan. Pero huli na. Sayang ang buhay natin. Nga ba po yung mga young people, sayang ang kailang buhay. Sa atin naman mga malapit na mag-senior citizen, yung mga nasa edad na, ilang taon na lang, igugulan sa lupa. Wala pa tayong nagawa. Ha? Ayaw pa natin suportahan ng gawain. Dapat tayo, mga kapatid. Ha? Sumuporta na. There should be a change in this vessel. Never to have a resistance to the change of God in this vessel. We should have to value the purpose of God being one of the chosen. Bigyan naman natin ng halaga ang pagpili ng Diyos sa atin, mga kapatid. Bigyan mo naman ang importansya kung paano kayo niligtas, paano ka pinili. Ha? Pangatlong purpose. Ha? Pangalawa, the passion involved a change. Pangalawa, pursuit involved a commitment. Yung pagpapatuloy sa paglilingkod ay kailangan po tayo magkaroon ng commitment sa ating pong pagsunod sa gusto ng Diyos. We should walk because of His choice. Ang pagpili ng Diyos, the path which Christ walked because of His own choice. The will of God is more than a decision. It involves devotion to the cause. Why? Because kailangan natin ng spiritual strength. Kailangan natin physical strength. Kaya pag si Kristo ang sinunod natin, the only begotten Son of God, wala pong kulang ang pagbigay sa atin. Spiritual strength, physical strength, ibibigay yan. Kasi ang panalangin natin bago tayo manalangin, alam ng Diyos ang ating pagkailangan. Kaya lagi po tayo, pag binigyan po tayo ng privilege to have for life, to enjoy the Christian life, it is a privilege for us to serve. The path of obedience develop Christ into the complete Savior. Sa Hebrews 5, 8, and 9. Though we were yet a son, yet learned He obedience by the things which He suffered. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey the Lord. Tingnan niyo po. Siya po ay anak ng Diyos. He still learned to obey the Father. He still learned to obey the Father. God places a path before His servants. The purpose of His path is to give experience that will mold believers into the type of persons God can use to accomplish His will. Being a fighter, example, katulad po ni Moses, God developed Moses in the desert of Midian. Katulad ni David, David was developed, o i-develop ng Diyos itong mga si Moses at si David on the hills of Bethlehem as a shepherd of sheep. The John the Baptist was in the desert being developed until the time of his showing. There is a development for themselves. Mayroon po pag-develop kayang continuing business of God in this vessel. Laging pinapalitan ng ating mga ugali. Tatanggalin upang iayos ang ating buhay at ang gusto ng Ama ang may lagay sa ating katawan. Upang tayo po ay magiging deserving warrior to fight to them. You cannot fight to them kung yung gusto natin ang masusunod sa buhay na hiniram natin. The price of obedience unto death, even the death that was Christ obeyed His Father. Kahit kamatayan sa bundok ng Kalbaryo, He obeyed the Father. The path of the will of God means it is pain. Amen? Sa pagsunod, kahit katunggali ng pain, we still stay the landmark of faith. To fight back, to bring the message to those. That is the only way for us. Why? We are chosen by God. Kung bakit tayo pinili, ang dami sa laban sa akin.
Ang daming unsafe sa kapatid. Kung hindi ka makapunta sa Soviet, support the mission, support the work. Ikaw maging pagbibigay ng mission pa yan. Mission support. Hindi ka makapunta sa battlefield, magbigay ka ng support. Financially. O being obedience, tayo sinuko. For the purpose na manatili ang gawain na ipalaganap ang mensahe ng salita. Ladies and gentlemen, I challenge. Why not still have the heart of obedience and willingly submit to the Lord? A blessed and a good day. God bless.